Yo, what's up? Kami nga po pala ng Mami Lodge nyo kami pupuntahan at pupunta kami dito sa Cebuana para kunin ang kanyang sweldo. At nang makapasok nga siya sa Cebuana, agad siya nag-fill up para makuha niya yung kanyang sweldo. At ako naman dito ay nasa isang sulok at nakaupo palinga-linga parang habang naghihintay sa Mami Lodge nyo. At syempre, aircon dyan kaya masarap mamenga at tumambay. At eto nga natapos na nga po ang inyong Mami Lodge at hinihintay po ang kanyang tawag hanggang sa tinawag na po siya sa counter. Agad po siyang kinuusap ng counter. At eto nga po ako naiinip dito at ako may napapansin at parang kakaiba nga naman ang amoy. At syempre hindi ko pinapansin nyo kasi unang-una may katabi ako dyang basurahan na buong pagkakala ko doon nagmumula ang amoy hanggang sa maya ng konti at napasin niya ako ng security guard yung tsinelas ko ay merong kaya pala nakatapok pala tayo ng swerte kaya pala nangangamoy sa loob kaya tuloy. At sobrang hiya nga po naramdaman ni Dilos, hindi na po siya bumalik sa Cebuana. At yun nga po yung security guard, pinahirapan po ng inyong daddy Lods. At naglampaso po yung security guard hanggang sa maya-maya ng konti ay lumabas na kanyang mami na kinikilig. At paglabas ng mami Lord nyo sa loob ng Cebuana, eto pagyawang-gewang talo mo lasing na sinolo niya yung lang hapsara, bali tatlo sila nag-atihado kasama yung security guard. At habang ako naman dito, habang hinihintay ko na ilabas ng mami Lord yung aming motor at ako'y pigil tawa dito at hindi ako makatawa kasi nga nahihiya nga ako sa security guard, pinahirapan ko. At napakaganda naman ng aking pagkakaupo sa aircon na yun. Ako yun eh. Hindi ako mapatawa. Napapahiya. Ako napapahiya. Yung lalaki, oo, yung asawa ko. Sabi ko, isip ko. Akala ko naman sa basurahan. Akala ko naman sa basurahan galing. Sabi, kaya ilang paso gwardiya. Sabi ko, kuya, ito ba, napakabaho, hindi ko nakakayan, baka ako sumapay na dito. Sabi niya, kuya, napakabaho nga rin namin. Hindi ako makatawa. Ito yung tayong gwardiya. Bay, malay ko po may... Customer ka eh. Bay, malay ko po may ano, dalaswer. Dalaswer. Ano, Ang baho. Nakakasabasabog yung ako. akaya. At ako Ay, tumuwal na lang ako ng tumuwal sa loob, nakakahiya. nakikiramdam ako. Parang Kumita eh. tumingin na lang ako sa ano ko eh. Tumingin na lang ako sa basurahan. Ako Hindi, naman sa basurahan. tumingin ako sa chinelas ko, ang baho. Meron din. Wala, sa'yo lang. Eh. At yun nga, natapos ang aming tawanan sa pangyayari sa mga oras na yun at binabaybay na po namin itong mabuhay at may napansin ako dito na isang nagkakalakal ba. At nakilala ko nga, kaya ko siya tinanong. Te, may problema ka, te? May problema ka? Wala? Oh, sa'yo na yan. Oh. Nakita ko siya at alam ko naman kilala ko siya, agad ko siyang binigyan ng konting panggastos. Kumbaga, itong 100 each lang ang ibinigay ko. Kanina nga mga lods, nung galing tayo sa Cebuana kanina, kaya pala may nangangamoy, nakatapak pala ako ng swerte. So kundi dahil doon sa gwardiya, hindi ko malalaman. Ayun, nagkantos ako ang aking partner na si Mami Lods niya. Hindi ako makatawa, syempre nakakaya, di ba? Ayun nga, matapos natin makabili ng patukan ng ating mga manokis at si Mrs. naman ay agad ko sinundan sa kanyang pinuntahan tindahan ng prutas. Tinignan ko siya kung anong binibili niya at nakita ko ay namimili siya ng mga prutas pang pasalubong sa aming bunsong anak. At syempre, kalimutan mo na lahat, huwag na pasalubong ng aking bunsong anak dahil pag nalaman ng lola niya, magkakarote tayo, pare-paras tayo malilintikan. At yun na nga, nagbayad na nga po ang Mami Lods niyo at kinuha na po yung pinamili niya at agad na po kami pumunta sa kanyang motor para ilagay ang mga prutas na pinamili ni Mrs. at ilalagay na nga po sa motor at bago po kami umuwi, madadaanan po natin yung aking suking tindahan na binibilihan ng aking patukan ng mga manok. So bago tayo makauwi dyan at tayo dadaan sa gasolinahan para magkarga tayo at dahil ang ating motor ay kukunti na po ang gasolina at maya nga po ng konti pagdating nga po natin sa gasolinahan agad pagbaba ko po ng motor ay may napansin po ako sa bandang kanto sa may bandang kaliwa ko at may nakita akong dalawang person pero bago natin sila pansinin ang una ko po napansin dito ay si Ate Inday po ay kaibigan namin mag-asawa malimit po siyang pumunta dito sa aming bahay at dito po may pag-i-enjoy, pag-iinap at eto na nga kinukulit ko na nga po si Ate Inday sa mga oras na to. At balik po tayo sa dalawang person na nabanggit ko kanina. Ito nga po, pakikita ko nga po sa inyo, i-close ko po sila. Yan, hindi ko sila ginajudgmental kasi pagbaba ko ng motor nakatingin sila sa akin. O pwedeng sabihin natin kilala ko o sabihin natin nanonood sa mga vlog ko. At kung sakali mapadaan man sa hawal nila tong aking vlog ko, ako naman dito ay walang ibang ibig sabihin, isa-shoutout ko po sila. At alam ko naman sa sarili ko na wala naman akong ginagawang hindi maganda. At sa tingin ko naman po at wala naman akong tensyon na para sabihan sila ng hindi magaganda. At natutuwa lang kasi ako na may nakakilala sa akin kahit sa
simpleng pagtingin lang. At wag po tayo mag-isip na kung ano-anong negatibo para tuloy-tuloy po ang ating mga pangarap sa buhay. At eto na nga pat, pauwi na nga po tayo. At binabaybay na po natin yung aming daan papuwi sa aming kamis po ay Barangay Uwisan, Calamba City. Taga rito po ako at tubong taga rito ako. At eto na nga po, ipinakita ko na nga po sa inyo yung aking pinamili aton. At yun nga, pansamantala tayong mawawalan muna ng konting isipin. At medyo puno ang ating balde. At yun nga, ako si D-Lods. Malapit na yumaman, pero na lang kulang. Peace out.